Yung sinasabi nilang content, gano'n, di ba? Kapag nakapag-ready ka. Dati, oo. Pero nung natatry naman namin na nakikipag-ready ako, hindi naman na kailangan magpagpagpo para bumalik pa ako sa bahay nung nilibig para siyang mag-fun-spun. I think hindi siya totoo. Kay si Santa Claus po, kasi po nung bata po ako, lagi po ako nag-wait ng glasses, ganyan po. Gusto ko pa ng gano'n, ganyan. Then, nung tumanda na po ako, napaisip po ako na, kasi si Santa Claus, bakit parang wala naman? Siyempre, diba po, malulungkot po ako kasi yung totoong paniwala po ako na may nagbibigay po sa akin ng gift. Tapos, nalaman ko na parents ko lang din po pala. Yung gumagawa pa po ng letter, ganyan, Santa Claus. Nalungkot lang po. Pero, masaya po kasi parents ko lang din po pala yung nagbibigay sa akin. Kaya na pinaniwalaan ko noon ay yung kadalasang sinasabi ng aking magulang na huwag mo nang pansinin yan kasi lilipas din yan. Pero sa tagal din ng panahon talaga, may mga bagay talaga na hindi talaga ganon sa parang napapalagpas. Kumbaga, for example, kasi noon kami, yung kapitbahay kasi namin, yung pagkumbaga nag-aamok tuwing lasing. Kaya yun. Pero sabi niya, huwag mo nang pansinin kasi paglipas ng panahon, kumbaga, magbabago din yan. So yun, pero kanalaunan, hindi siya nagbago hanggang sa namatay siya. Ganun na. Kaya ayun, natanggap po yung katotohanan na may mga tao talaga na kahit na abuti man sila ng ganong kabong panahon, hindi talaga sila inaabot ng pagbabago. Ganoon. Pag wala pong pera po, nilalayuan ka po. Pag ano? Pag wala ka pong pera, nilalayuan ka po ng kaibigan. Ang ibig ka po sabihin is, parang sinasamahan lang po siya pag meron po siya, pero pag wala na po siya, iniwas niyo. Pagkikisamahan ka lang po kapag may kailangan po sila sa'yo, ganun. Pero pag hindi ka po nila kailangan, alas ka. Kasi po ito, manuno ko. Tapos masaya ako, yun nga balong yaman totoo kasi pwede na ang mamyalong si Benny. Siguro niya sabihan damong bawal kasi sabihan na bawal po kasi madisgrasya ako Benny na. Tapong santo itang luluwala po at sabihan na luluwalan daya. Tapos gagalola po tumanda. Tapos hindi po nga balong yaman totoo. Balong nang po yan totoo yan. Kasi po gawala mo pong tao rito. Big circle po kami. Kala ko kasi mabait po sila, like parang maiintindihan po nila. Pero nung tumantagal po, nagiging care po sila. Parang gusto po nila parang lagi sila yung masusunod, parang sila po yung lagi tama. So expect ko po dati hindi po gano'n, pero ngayon ganun lang po. Parang may limit po pag lagi po sila hamnakot. Inufaktan po, okay. Tinanggap ko na rin po kasi ganun po talaga si Ibex. Acceptance po. Tinanggap ko na rin po. Anong pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa Katoliko, akala ko talaga totoo yun eh. Nung naano ko yung aral ni Bradley, nawala lahat yun, mali pala yun. Dapat po lang hindi tayo sasamba sa Diyos-Diyosan. Isa lang ang sasambay natin. Nung narinig ko yung paliwanag ni Bradley, Saan po? sa MCGI, ayun, nagbago yung paniwala ko na mali pala yung pinaniniwalaan ko. Ayun, hanggang sa natuklasan ko na yun, si Bradley pala yung daan para malaman ko yung katotohanan na mali pala yung pinaniniwalaan ko. Mandela Effect. Ito ay nagmula sa paniniwala na si Nelson Mandela ay namatay sa kulungan noong 1980s. Pero ang katotohanan ay noong 2013 pa lamang siya pumanaw. Ang Mandela Effect ay ang maling alaala na pinaniniwalaan ng maraming tao o ng isang grupo tungkol sa isang bagay. Inaakala nila na totoo ito, pero may mga patunay na hindi ito totoo. Pero kung ang pagtanggap sa katotohanan tungkol sa nakagisnang paniniwala naman ang pag-uusapan, ano kaya ang sinasabi ng Biblia dito? Ang sabi po doon sa Santiago 1:21, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan
at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Yung pong salita ng Diyos, yun po ay ipinatatanggap ng Diyos. Hindi po sapat yun ay napakinggan lang, kundi yun ay dapat tanggapin. Tanggapin ang wika niyong may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya para makapagligtas ang salita ng Diyos, ang nakikinig ng salita kailangan tinatanggap ang salita. Kalooban po kasi ng Diyos na yung salita ng Diyos ay ating matanggap para maligtas ang ating mga kaluluwa. Tanggapin ninyo ang wikang may kaamuan. Utos po yung pagtanggap. Alam nyo mga kababayan, hindi po kasi lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos magiging dapat sa Diyos. Maliban ng matanggap ito. Roma Kapitulo 2, versikulo 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Ayon, hindi ang tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harap ng Diyos. Hindi kung nakinig tayo ay ganap na tayo o magiging dapat na tayo sa Diyos. Kundi yung nagsisitalima, yung tumanggap pagkatapos tinatalima. Yun po ang kailangan Makinig tapos talimahin. Makinig tapos tanggapin. 7:24 ng Mateo. Pakinggan nyo. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ayon, yun po ang kapareho sa salita ng Panginoong Hesukristo dun sa nakikinig, tumatanggap at saka sumusunod o gumaganap. Parang isang taong matalino ang wikang nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kahit dumating ang ulan, bumaha, hampasin ang hangin, bumagyo, hindi mababagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Tinuturuan po tayo ng Diyos sa salitang ito na tanggapin ang salita at ganapin ang salita at magiging matatag ang ating pananampalataya na kahit ano pa ang dumating sa hinaharap, mga bagyo, mga baha, mga pagsubok sa buhay, mga paghuhusing sa ari-saring problema, hindi ka kayang ibagsak ng ganoong mga problema sapagkat ang bahay ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Yun po ang larawan ng taong tumatanggap at tumutupad ng salita ng Diyos, mga kapatid.